Alright mga kapatid, si Chinese Ambassador Wang Xilian binisita si PBBM dahil aalis na siya. Aalis na mga tol. Ang sabi rito, personal na nagpaalam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si outgoing Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian. Sa Malacanang mga kapatid, ibig sabihin mapapalitan na, hindi na siya magiging tawag dito, ambassador ng China. Sa maikling pag-uusap sa palasyo, tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. ang usapin sa West Philippine Sea. Ito ang ating pag-uusapan ngayon at mamaya pag-usapan din natin. Pilipinas at France mga kapatid ay nagsasanib puwersa para sa pagpapalakas ng seguridad sa dagat mga tol. No? Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. It's unfortunate we didn't make much progress of the difficulties. Paano magkakaroon ng progress mga tol? Diba, ayaw talagang kilalanin ng China ang batas na umiiral. Etong international law, etong UNCLOS. Wala na sa atin ang bola, lagi nating sinasabi yan. Wala na sa atin mga tol ang pagpapasya kung magiging payapa o magiging magulo. Nasa kanila na yon. Hanggat hindi nila nirerespeto ang batas, hanggat hindi nila nirerespeto ang karapatan ng Pilipinas mga tol, it's either isuko na lang natin yan or irespeto ng China. Pero bakit mo isusuko yung legal na sayo? Diba? Bakit natin tatanggapin yun? Legal na atin yan. Legal na tayo mga tol ang may jurisdiction dyan. At hindi lang mga tao ngayon ang makikinabang, kundi yung mga susunod pang henerasyon ng Pilipinas. Sinong presidente magsusuko niyan? Diba? Dapat itali sa puno yun. Ibiruin mo, presidente ka, isusuko mo yung soberanya mo. Diba? That we have in the South China Sea, West Philippine Sea. In the South China Sea, West Philippine Sea. Nagpahayag ng pagkadismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kawalan ng resolusyon sa problema sa South China Sea at West Philippine Sea issue. Hindi lang naman siya lahat naman tayo mga tol dismayado Kasi kahit na lumabas na yung hatol ng Permanent Court of Arbitration noon pang 2016 mga tol. Niroy mo ilang taon na nakakalipas. Diba? 9 years na. Hanggang ngayon mga kapatid ay hindi pa rin tayo nakakaramdam ng kalayaan. Hindi tayo malayang maglayag, lagi tayong binubuntutan, lagi tayong sinusundan, lagi tayong hinaharang, hinaharas. Hindi malaya yung ating mga mangingisda na manghuli ng isda dahil pinapalaya sila. Hindi tayo malaya na kunin natin yung mga likas na yaman dyan tulad ng mga natural gas, oil, minerals. Hindi natin magawa yun. Bakit? Kasi nga mga kapatid, merong isang bansa na umaangkin sa halos kabuuan ng South China Sea, which is China. Diba? Kahit na pinapanigan tayo ng batas, kahit sinasabi na nga ng international law, walang basehan itong China doon sa kanilang kiniklaim na 10-dash line. Wala Ganito tayo mga tol Diba? Habang sila patuloy na pagpapalakas ng kanilang sandatahan para mas lalo nilang mapalibutan yung buong South China Sea, tayo naman mga tol nakikipaglaban sa mga korap dito sa Pilipinas. Kaya tignan nyo, yung ating mga sundalo mga tol, hindi rin nila maprotektahan ng husto yung ating soberanya kasi nga kulang din sila sa budget Ito ang inihayag ng Pangulo ng makaharap sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian sa kanyang farewell call. Sa kabila ng hamong kinakaharap ng Pilipinas at China dahil sa issue sa West Philippine Sea, ayon kay Pangulong Marcos, naiiwas naman ang dalawang bansa sa mas malaking problema. Buti naman, kahit papano, diba? Sa pamamagitan ng hindi natin pagpalag, hindi natin pakikisabay, doon sa kanilang agresyon mga tol is na nakakaiwas tayo sa mas malaking problema. I think, considering how difficult the situation was, that we have managed to keep things at least away.
Binigyan din rin ng Pangulo na ang issue sa West Philippine Sea ay hindi ang kabuuan ng relasyon ng dalawang bansa. Oo, hindi naman talaga. Dapat niyang ipagpatuloy ng Pilipinas at China ang pagsusulong sa higit pang pagpapalalim ng kalakalan, ugnayan ng mamamayan at cultural exchanges. Totoo naman mga tol, di ba? May problema tayo sa agawan ng teritoryo pero hindi naman, hindi naman nadadamay pagdating doon sa ibang relasyon natin sa China, like yan nga na mga nabanggit, kalakalan, trades, 'di ba? Yung relasyon ng tao sa tao, okay pa rin naman mga kapatid. 'Di ba? Actually mga tol, sa totoo lang kahit na kaaway natin ang China pagdating dito sa West Philippine Sea mga tol, hindi naman talaga natin maitatanggi na malaki rin ang naiaambag ng mga Chinese people, mga Filipino-Chinese business dito sa Pilipinas. 'Di ba? Paborito pa rin natin kumain sa Binondo, mga tol, 'di ba? Paborito natin kumain ng mga Chinese food. Paborito nating puntahan yung mga SM malls, 'di ba? Sino ba may-ari niyan? Mga inchik yung mga yun eh. 'Di ba? Paborito natin puntahan yun, tinatangkilik pa rin natin yung kanilang mga produkto, o 'di ba? Yung mga gamit natin. Sino sa inyo may mga Chinese brand na phone? Vivo, Huawei, ano pa ba? Poco, Tecno, Camon Tecno, 'di ba? Halos lahat 'yan mga tol, mga Chinese 'yan. 'Di ba? Lahat mga kapatid eh. Pero ganun pa man mga kapatid, kahit na ganun ang relasyon natin sa China, hindi pa rin natin dapat isuko. Nandoon pa rin tayo sa pagmamatigas natin. Teka China, oo kaibigan namin kayo sa ganitong aspeto, pero sa ganitong usapin ng teritoryo, hindi tayo bati dyan. Bakit? Kasi karapatan namin to eh. Diba? Karapatan namin to. Amin ng West Philippine Sea. Dyan lang kayo. Diba? Sa Facebook post naman ng Chinese Ambassador ukol sa kanilang pag-uusap ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa farewell luncheon, nagpahayag siya ng sentimiento at paninindigan na malalagpasan ng Pilipinas at China mga pagsubok na ito at makababalik sa tamang landas. Sa nakalipas na mga buwan, sunod-sunod ang naiulat na harassment ng China vessels sa mga barko ng Pilipinas sa mismong exclusive economic zone ng bansa. December 2019 nang maupo bilang ambassador ng China si Wang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon mapapalitan na siya, ibang ambassador na. Hindi natin alam mga tol kung sino papalit sa kanya. Sana maging tulay talaga para sa pagkakaayos ng Pilipinas at saka ng China. Kasi itong ambassador na to ginagatungan niya pa eh. 'Di ba? Kaya nga 'di ba maraming Pilipino gusto na siyang pauwiin eh. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sa... Alright mga kapatid, lipat tayo ng balita. Mula naman dito sa GMA, Pilipinas at France pinalalakas ang kooperasyon para sa pagpapaigting ng seguridad sa mga karagatan. Panoorin natin to mga kapatid. Pinalalakas ang Pilipinas at France ang kooperasyon para mapatibay ang seguridad sa ating mga karagatan. Gagamitin na sa bansa ang isang information exchange program na isang high-tech na paraan para ma-monitor ang pagpasok ng mga barko sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngayon mga tol, di ba tinututulan ng China yan? Bakit daw tayo papasok dito ng mga external forces para daw baguluhin sila? Alam nyo mga tol, ito ay isang paraan din ng Pilipinas para mapalakas natin yung ating puwersa. Kasi nga kung aasa lang tayo mga tol sa gobyerno, sa ibinibigay nakakarampot na budget, di ba? Talagang magiging mahina pang habang buhay itong Pilipinas pag ganyan. Kaya kailangan natin talaga ng external forces para matulungan tayo. Tulad na lamang nito, di ba? France. May unang balita si JP Soriano. Sa gitna ng patuloy na maritime patrols ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sinabi ngayon ng Expertise France, isang public technical cooperation agency, na patuloy na pinalalakas ng France at Pilipinas ang kanilang kooperasyon para mapatibay ang maritime domain awareness ng ating bansa. Partikular sa paggamit ng isang software na kung tawagin ay EORES, isa itong information exchange program na nagbibigay ng real-time at high-tech na pagbabahagi ng mga impormasyon para mamonitor ang pagpasok ng mga barko sa EEZ ng Pilipinas. Ayos yan. Ang programa ay pinopondohan ng European Union kasama ang France para isulong ang pagpapalakas ng maritime security ng mga kaalyadong bansa gaya ng Pilipinas at matugunan ang problema sa illegal, unreported, and unregulated o IUU fishing
at pagsira sa yamang dagat. Alam niyo mga tol, maganda yung mga ganyang teknolohiya kasi nga kulang yung mga barko natin. So hindi talaga natin as in nababantayan literal. 'Di ba? Presensya. Hindi natin nababantayan yung kabuuan ng ating mga nasasakupan. Hindi lang dito sa West Philippine Sea, pati rito sa East Philippine Sea, sa kabilang bahagi sa Philippine Sea mga tol. Kaya kailangan yung mga ganito para namomonitor pa rin natin yung mga pumapasok. Diba dito sa ating mga nasasakupan. Kasi minsan mga tol, nagugulat na lang tayo, may mga report, may Chinese boat doon sa may Benham Rai, sa may Philippine Sea. Biruin mo, nasa kabilang bahagi na ng Pilipinas yun, nakakarating pa sila doon. Diba, walang sumasalubong, walang nangaharang. Kasi nga kulang na kulang yung barko natin. We are making several significant progress in terms of coordination, in terms of implementation of common tools to monitor the different movements of boats, fighting against illicit traffics, etc., and also providing common exercises with the Philippines authorities in the region to make sure that all the countries are fully prepared when there are any necessity to intervene in that regard. Ang EORIS platform ay nagbibigay ng integrated communication functions gaya ng multilingual messaging, chat, alerts, satellite-based data feeds, advanced mapping, vessel intercept at file exchanges. Ayos tong ano na to, bagong technology, no? Kinokonekta rin ito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas gaya ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR. mga tagapagbantay ng karagatan ng Pilipinas. Mas mabilis ding makakatimbre ang mga kaalyadong bansa sa mga barko ng Pilipinas kung halimbawa ay may papasok at iligal na nagpapatrolya sa EEZ ng Pilipinas. Kaso kahit matimbrehan nila, tanong anong gagawin ng Pilipinas, di ba? Matagal na nga, nandirito na nga sa loob ng exclusive economic zone natin yung mga barko ng China. Hindi naman natin sila mapalayas, di ba? Minsan nga nagkukumpulan sila dun Mga Chinese militia vessel pa lang yun mga tol ha. Biruin mo, ilan sila? Minsan 15, minsan 20. Tapos mapapaalisin ng isang perasong Coast Guard natin. Kulang. Kailangan pa rin talaga natin ng mas maraming barko. Bukod sa maritime security, muli ring iginiit ng France ang patuloy at mas lumalakas na ugnayan nila sa Pilipinas. Dito sa makasaysayang Quai d'Orsay, ang tahanan ng Ministry for Europe and Foreign Affairs. Wow, na imbitahan ng GMA Integrated News para sa isang pulong kaugnay sa kooperasyon ng France sa Indo-Pacific region, kabilang na ang Pilipinas. The relation between France and the Philippines is strong and long. It has been 75 years now that the diplomatic relations are open, and they are strong in fields that are important for both of our countries. Ganda ng lugar, no? Kala mo talaga pang bahay ng mga Rahari Tray na siguro nga ganun. Mga maharlika, mga dugong maharlika, no? Ganda gold na gold I think of blue economy, I think of disaster resilience, I think of transport. These are themes and subjects that will help us to deepen these relations in the future. Ang blue economy na ito ay may kaugnayan sa mga tulong ng France sa Pilipinas para lumipat sa paggamit ng renewable energies gaya ng solar at wind power. Dati nang sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na patuloy. Alam niyo mga tol, pasalamat tayo, no? Merong mga ganitong bansa na talagang willing tumulong, talagang bukas loob ang pagtulong sa atin mga kapatid, no? Na makikipag-ugnayan at kasi alam nyo, ang problema ng Pilipinas, unti-unti tayong nilalamon ng mga buhaya. Kaya salamat sa Diyos mga tol, no? Ginagamit niyang kasangkapan, instrumento, yung mga kalamidad na dumarating sa atin, bagyo, baha, para ma-expose. Teka, panahon ni Pinoy 10% lang, panahon ni Duterte 15%, panahon ni PBBM 25% to 30%. Ang kinukuha mga kapatid doon sa DPWH na mga buhaya.
Biruin mo paano magkakaroon ng maayos na mga flood control project kung etong budget na inilaan kakaltasan mo ng 30%. Diba? Syempre, ando dun pa kita ng mga kontraktor. Ano nang nangyari dun? Substandard na yun, mga tol. Baka 1, 2 bagyo lang yun, guguho na yun, tas gagastusan na naman. Diba? Pagkatapos nun, nakala mo kung sino mga mabubuting loob na mamimigay ng ayuda. Diba? Kaya ginagamit ng Panginoon talaga yung minsan yung mga ganitong kalamidad para ma-expose talaga eh. O ayan, kita nyo na, iniimbestigahan na sila, kanya-kanya silang tago ngayon, diba? Palalakasin ng relasyon sa mga like-minded countries gaya ng France. At ngayon nagbigay ng commitment ng France na itutuloy ang pagbuo ng isang Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Bukod pa ito sa mga tulong na ibibigay nila na may kaugnayan sa pagresolba sa issue sa climate change. Mula rito sa... Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.